kasama dyan sa Senado at nagtagumpay na. Si Marcos Jr. na mapasailalim sa kanya ang Senado at nahalal na sa pamamagitan ng 13 boto itong Sherwin Gatchalian na hindi tayo sigurado sa kanyang citizenship bilang Senate President, balikan naman po natin ang kaso ni Tatay Digong. Dahil baka naman magalit sa akin si Tatay Digong, hoy Harry Roque, masyado kang engross sa mga lokal na politika at nakakalimutan mo na ako. So, ang akin naman, balikan natin itong si Tatay Digong at tignan natin kung ano nga ba ang mga nangyayari kay Tatay Digong. Now, isa sa pinaka-importanting mga pangyayari ay nagtanong daw, di umano, itong judge na si Joanna Carver kung nasaan ang dokumento na nagpapatunay na hinarap daw si Tatay Digong sa lokal na hukuman. Well, sa totoo lang, bagamat kinover namin ni Maharlika itong case conference, no? Ang totoo niyan, nag-break ang hukuman para sa tanghalian at nag-off the air. Hindi na ako nakabalik. Kaya hindi ko alam kung talagang tinanong ni Judge Carver o hinanap ni Judge Carver yung dokumento na nagpapatunay na hinarap si Tatay Digong sa lokal na hukuman bago siya pinadala sa The Hague. Bakit po niya itatanong yan? Well, una-una po bine-verify pa po natin kung talagang tinanong yan. In fact, pinakiusapan ko yung isang aking kasama na itatago ko sa pangalan na Pebbles Duque na tignan kung ano nga yung tinanong nitong Judge Neto, si Joanna Carver, kung talagang tinanong nga niya nasaan ang dokumento na nagpapatunay na hinarap nga si Tatay Digong sa lokal na hukuman. Ano po ang importansya ng kanyang pagtanong kung nasaan yung dokumentong yan? Ito po ay dahil nga po dun sa naririnig nyo na Article 59 ng ICC Rome Statute. Sang-ayon po sa Article 59, kinakailangan na yung Pilipinas, pagkatapos niyang ma-receive yung request na arestuhin ng isang tao, kinakailangan iharap yung taong yan sa isang lokal na hukuman upang mapasiguro na ang tao na nasa mandamiento de aresto ay ang tao na nais na mapaaresto, na ang tao ay legal na naaresto sang-ayon sa lokal na batas at saka yung karapatan ng taong yon ay narespeto. Bukod pa dyan, sisiguraduhin din ng lokal na hukuman na ang soberenya ng isang bansa hindi nalalabag. Kasi nga po, kung wala namang obligasyon na makipagtulungan ng isang estado para arestuhin isang tao, natural. Dahil wala nang legal na basihan para makipagtulungan, kapag tinuloy ang pag-aaresto, mababiolate o malalabag ang pagiging soberenya ng isang bansa. Dahil ang pagiging soberenya, ibig sabihin yan, walang ibang po pwede maglitis ng kahit anong di umanong krimen nangyari sa teritoryo kung hindi yung bansang iyon. Now, hindi po ito kauna-unahang pagkakataon na naging issue sa kaso. In fact, ang pinaka-controversial pong kaso ay yung kaso ni Eichmann. Si Eichmann po ay isang Nazi. Siya yung author ng The Final Solution to the Jewish Problem at ang final solution daw ay patayin silang lahat. Matapos po ang pandalawang daigdigang digmaan, nakatakas po itong si Eichmann, nagtago sa Argentina at long after World War II, mga dekada 60 nito, ay nahuli nila si Eichmann sa Argentina. Ang problema, kinidnap ng Israel itong si Eichmann, dinala sa Israel kung saan siya linitis para sa war crimes and crimes against humanity. Ang depensa ni Eichmann, teka muna, niwala pang estado ng Israel noong mga panahon na yon. Bakit ako lilitisin ng isang hukuman ng Israel? Hindi pa kayo bansa ng pangalawang pandaigdigang digmaan. At dahil dyan, dahil hindi pa kayo bansa ng mga panahon na yon, saan ang batas na nagsasabi na po pwede kong litisin for war crimes and crimes against humanity sa inyong teritoryo? Hindi pa nga kayo estado noon. Ang sabi ng Israeli Supreme Court, ma-and pa. Wala kaming pakialam kung paano ka na-aresto. Importante ikaw ay mabigyan ng patas na paglilitis. At ang sabi ng hukuman ng Israel, alam mo, itong ginawa mong war crimes at crimes against humanity, ito ay mga karumal-dumal na krimen na lahat ng bansa sa daigdig ay mayroong kapangyarihang litisin.
So baliwala na wala pang estadong Israel ng mga panahon na yon, dahil ikaw ay accused sa pinakakarumal-dumal ng mga krimen, pwede ka naming litisin. Now, meron naman po isang kaso na nagko-contradict at hindi sumasang-ayon sa desisyon ng Eichmann. Ito po ay mas bagong desisyon ng South African Constitutional Court. Sa kanila po kasi, depende kung anong issue, ang pinakamataas na hukuman ay a constitutional court kung constitutional law issue or administrative court kung ito naman ay administrative case. So pareho pong nangyari dyan. Ito pong si Ibrahim ay high-ranking apartheid official, nahuli matapos na nabagsak ang gobyerno ng apartheid, kinidnap at dinala sa Israel. Ang sabi ng Constitutional Court ng South Africa, no, well, ang tingin namin, kung ang nais mangyari ng Estado ay makapagbigay ng katarungan, kinakailangan kung ang Estado ay pupunta sa hukuman, kinakailangan pumunta siya sa hukuman na malinis sa mga kamay, clean hands doctrine. Pero pag siya ay pupunta sa hukuman na ang ginamit niyang pamamaraan para makuha ang pagkatao ng akusado ay sa pamamagitan ng illegal na pamamaraan, kidnapping, yung Estado hindi nagpupunta sa hukuman with clean hands. At dahil dito, hindi dapat mag-exercise ng jurisdiction ang isang hukuman. Ito po yung kauna-unahang kaso na nagsasabi na dapat kalimutan na natin yung Eichmann na yan dahil ngayon sa development sa karapatan ng pantao, importante na itaguyod natin ang karapatan ng tao bilang garansya sa pagmamalabis ng Estado at hindi po pwede ng Estado para makapagbigay ng katarungan ay pupunta sa hukuman na marumi ang kanyang mga kamay. Now, ito po ay napagdesisyonan na rin o napagtalunan na rin ng iba't ibang mga commentators or mga experts na sumulat ng mga libro tungkol sa ICC Rome Statute. Now, bagamat meron silang pagkakaiba sa kanilang pananaw kung anong epekto ng hindi pagsunod sa Article 59, lahat naman po sila ay nagsasang-ayon na kaya po linagay ang Article 59 ay para po magkaroon ng isang safeguard laban po sa arbitrary na deprivation of liberty at saka para nga po mapangalagaan ang soberenya ng mga bansa. Ibig sabihin, hindi lang po ito procedural rule, yung paghaharap sa lokal na hukuman bago ipadala sa ICC. Ito po talaga ay importante dahil pinangangalagaan ang karapatan ng kalayaan ng lahat at pinangangalagaan din ang soberenya ng mga bansa na kung saan hinihingi ang kanilang kooperasyon. Now, gaya ng sinabi ko kanina, may debate po kung ano ang epekto kapag hindi ka sumunod sa Article 59. Yung ilang mga commentators gaya ni Shebas at ni Kasese, sinasabi nila na ang hindi rin pagsunod sa Article 59 ay obligasyon ng mga estado na kabahagi ng ICC at hindi po yan obligasyon ng ICC mismo. So dahil dito, yung hindi pagsunod sa Article 59 sang-ayon sa kanila ay hindi dapat magresulta sa kawalan ng jurisdiksyon ng ICC at ang remedyo ay para ang remedyo ay laban doon sa estado na hindi sumunod sa Article 59. So ito pong desisyon nito o itong view nito ay kumbaga ina-adapt yung Eichmann view na MAENPA kung paano na aresto, importante na mabigyan ng patas na paglilitis. Now, ang tawag po dyan sa MAENPA doctrine sa Ingles, hindi MAENPA. Ang tawag po dyan is, malus detentus, malus detentus, malus detentus, naku, hindi ko makita. Ayun, malus detentus, at saka, wrongful detention, proper trial. No? Yan ang kanilang sinasabi. Pero siyempre po, yung mga ilang na mga authorities, gaya ni Slatter, ni Carnava at Zahar, ay nagsasabi na yung desisyon ng South African Court ay ang mas mabuting desisyon. Yung Article 59 ay pinagkasunduan ng mga bansa na sumapi sa ICC para nga po mapangalagaan ang kalayaan. At dahil po dito, yung hindi pagsunod sa Article 59 ay maglalabag sa karapatan ng due process at ng karapatang pantao at dahil dito, hindi dapat mag-exercise ng jurisdiction ng ICC kapag hindi nasunod ang Article 59. Now, nagkaroon na po ng mga desisyon ang mga modern international tribunals tungkol sa epekto ng hindi pagsunod sa Article 59.
May isang kaso po ang International Criminal Tribunal for the former Rwanda, yung binuo ng United Nations Security Council para litisin yung mga pumatay sa genocide ng Rwanda. Ang decision po ng Barayagwiza ay kinakailangan po pwedeng mapatigil ang paglilitis kung mapapakita na meron talagang illegal na proseso na ginamit gaya ng paglilitis sa isang akusado. At ang sabi ng Barayagwiza, ang isang hukuman ay po pwedeng hindi mag-exercise ng jurisdiction kapag merong seryoso at matinding paglabag sa karapatan ng akusado na magiging dahilan din para masira ang reputasyon ng hukuman. Now, dito naman sa Nikolic, isang kaso na nadesisyonan ng International Criminal Tribunal for the Yugoslavia, sinabi rin nila na po pwedeng hindi magtuloy ang jurisdiction ng isang hukuman kapag nagkaroon ng serious mistreatment laban sa isang akusado at paglabag ng kanyang karapatang pantao. Ang tanong, kailan ba magkakaroon ng seryosong paglabag sa karapatan ng akusado at sa paglabag ng kanyang karapatang pantao? Well, yan po ay sasagutin ng hukuman. Pero dito sa ICC, meron pong pagkakataon talaga na talagang kinidnap. Yung kaso nga po na sinabi ko kanina, yung kaso ng yung naunang kaso ng ICTY, yun po, kinidnap po yun galing sa Serbia at dinala sa Bosnia para litisin. No? Pero doon, ang sabi ng hukuman, magpapatuloy ang kaso kasi hindi naman ganun kalala yung paglabag sa karapatang pantao ng akusado. Nakita sa ICC, may isang kaso silang natin, ang kaso ni Ong Wen. Ang sabi ng ICC, parang pa doctrine na na-identify na may akusado na binabanggit sa isang witness at siya. Now, linabas po ito ng argumento ng mga abogado ni Tatay Digong pero hindi po nagdesisyon ang ICC. Ang sabi lang ng ICC, kaya natin na ang magdesisyon dyan ay ibang ngayon sa trial, magdesisyon ng hukuman kung dapat nang magpatuloy ang trial or hindi. Pero ang tingin ko, ano dapat ang maging desisyon ng Korte Suprema, ng Korte Suprema tuloy, ng ICC? Spirit, ano yung lengguwahe at ano yung intent ng ICC Article 59. Malinaw po yan. Para nga po maingganyo mga estado na sumapi sa ICC dahil hindi malalabag ang karapatang pantao ng kanilang mga mamamayan at hindi malalabag ang kanilang soberenya, kinakailangan talaga na idaan muna sa tamang proseso ang pagpapadala ng isang akusado sa kustodiya ng ICC. At ang ibig sabihin niyan ay kinakailangan ay iharap sila sa lokal na hukuman at kapag hindi yan nakaharap sa lokal na hukuman ng epekto at